Pares at iba pa. Boss, plate number nyo na lang. Thank you. Nalaglag na rin plate number. Kung ano. Good morning mga kaibigan, at nagbabalik ang inyong pong lingkod, Duncan Ride. At ngayong araw ay maghahanap tayo ng special goto. So pupunta tayo sa Denverts, Gotong Batangas, Pares at iba pa. At sana ay bukas sila ngayong araw. At medyo maaga pa. So sana ay bukas sila ngayon. Kasi usually para nagbubukas yata sila mga 11 pa eh. Ang sarap mag-cruiser ngayong araw. Nakaka-relax sa katawan. Ang sarap mag-motor ngayon. Walang masyadong sasakyan. Maaga pa kasi. Putok-putok yung vulkan. Nagba-backfire. Ay, ay, ay. Opya, dito tayo sa gilid. Ngayon ko lang ulit na-i-ride itong vulkan sa hinaba-haba ng panahon. Nakakamiss mag-cruiser talaga. Kaya ito, sinamantala ko yung pagkakataon na wala tayong masyadong ginagawa. At nakapag-motor tayo ngayong umaga. At hindi lang yun, pupunta pa tayo ng Denverts para makatikim ng masarap na goto. Pupunta tayo ng Bermosa. Doon masarap mag-chill ride. Hindi naman long ride itong gagawin natin. Alam nyo, tanggal kati lang naman. Tanggal kati hanggat libre tayo at wala tayong masyadong ginagawa. Dahil mamaya ay busy na rin ako at meron pa akong trabahong gagawin. At mag-edit pa ako ng mga videos at kung ano-ano pa na gawain bahay na inuutos ni Mrs. na kailangan natin tapusin. At alam nyo ako, nagre-record lang ako ng mga videos. Record lang ako ng record. Tapos itinatabi ko lang. So pag may time ako mag-edit, yun, doon ko pa lang na-edit yung mga videos. Kasi sa totoo napakahirap mag-edit. Ang hirap madaliin eh. Pag minadaliin mo kasi yung paggawa ng video parang di maganda yung kinalalabasan. So hanggat maaari binibigyan ko siya ng time. So pag nag-edit ako, minsan inabot ako ng mga 3 hanggang 6 na oras. Depende pa sa dami ng video na na-record. So pag mas matagal-tagal yung ride, edi mas mahaba-haba yung recordan, 'di ba? So mas mahabang editan din, 'di ba? Yun. Nakasingin tayo doon. Ang lupit naman. Ay ay ay. Akalain mo nakasingit tayo doon. So ipon lang ako na ipon ng mga videos. Siguro nakaka limang rides ako na puro record. And then tinatabi ko lang sa PC. And then pag may time, isa-isa ko siyang ini-edit at pinapost sa YouTube. And then minsan hindi magkakasunod yung videos dahil nga kasi minsan inuuna ko yung mas maikling video kaysa sa mas mahaba. Kaya hindi sequential yung kanyang dates o yung mga araw na yung recording dates. Hindi sunod-sunod minsan. So parang shuffle yung recording dates ng mga naipopost ko. Pero malaga para sa akin may naipopost ang mga videos para sa gayon lumaga yung YouTube channel natin. Kasi pag marami tayo na-upload, mas dumadami yung subscriber, diba? At watch timers at kung ano-ano pa para ma-monetize yung video. Syempre sa totoo, diba? Syempre kita nyo naman sa mga nakapanood na ng video na to, hindi pa tayo monetize at wala pa tayong 1,000 subscribers. Pero sana awa ng Diyos darating ang araw na tayo ay mamomonetize at magkakaroon ng reward yung sakripisyo at sipag na ginagawa natin. Sikreto lang dyan ay huwag kang tatamarin, huwag kang mapapagod, huwag kang magsasawa. Dahil pag nagsawa ka ay doon na magsisimula ang katapusan ng iyong pangarap, diba? Kaya kahit nakapagod, kahit nakasawa, diba? Kahit wala pa ako na-achieve, wala pa ako nakukuha reward, di ko pinagsasawaan. Dahil alam ko balang araw ay magbubunga yung mga pagod at sakripisyo na ginagawa natin. Dahil sa totoo, hindi naman talaga madali ang pagbablog. Nandun na yung gastos, pagod, oras, sakit ng likod, kakaupo, kaka-edit, maraming mga bagay na parang kailangan gawin o bigyan ng panahon
So maraming mga bagay na kailangan mo munang gawin para magbunga isang bagay. Kumbaga kailangan mo munang mag-invest. Nag-invest tayo sa oras, sa panahon, sa pera, sa lakas ng katawan natin. Mag-invest muna tayo hanggang sa magbunga na yung mga sakripisyo natin. Para sa akin, iniisip ko, walang mangyayari kung hindi ako kikilos. Totoo naman eh. Universal na yan. Ganoon naman talaga. Ganoon naman talaga yung code o yung secret code o yung formula para magtagumpay ang isang layunin ng isang tao. Kailangan mo talaga mag-invest. Siyempre, number 1, gusto mo yung ginagawa mo. Number 2, hindi ka titigil at magsasakripisyo ka. Number 3, ano pa ba? Bibigyan mo ng panahon, oras, pagmamahal. Tama ba ako? Yun lang kasi yung mga pupasok ko sa isipan ko ngayon at ang hirap magsalita habang nagmumotor. Syempre mas nakapokus ako sa pagmumotor, di ba? Kung ano lang yung pumasok sa isipan ko, yun lang yung sinasabi ko. So ang susi para sa tagumpay ay ang sikap at tiyaga. Yun lang talaga, kaya hindi ako tumitigil. At ang iniisip ko ay ito ay ginagawa ko para sa aking pamilya. Kaya ako yung magtatagumpay kasi mahal ko yung pamilya ko. Pero kung sarili mo lang iniisip mo, di ko na alam kung magtatagumpay tayo dyan. Malaga meron kang inspirasyon. Yun yung pamilya. Yung susi sa tagumpay. At ito yung ginagawa ko para sa aking pamilya, hindi lang para sa aking sarili. Yun yung ginagawa ko para sa aking pamilya dahil mahal ko yung pamilya ko. 2016 pa lang nagbablog na ako, kasama ang palad, yun nga, tinamad ako nung time na yun. Kasi medyo di pa ako seryoso sa ginagawa ko. Kaya yun, naitigil ko yung pagbablog. Pero kung siguro hindi ko tinigil ang pagbablog noong 2016 siguro malaki na rin yung YouTube channel ko. So ang mga pinapanood ko pa noon, mga vlogger sa US, doon ako na-inspire mag-vlog. Kaya naman ako nakapanood ng mga vlogs kasi noong time na yun naghahanap na ako ng motor talaga. So nagtitingin-tingin ako sa YouTube, yung mga reviews, yung mga walk around sa motor. Doon naman dapat ako mag-U-turn, nakalimutan ko na naman. Kaya yun, doon ko napanood yung mga vloggers. So hanggang sa bumili na rin ako ng GoPro, parang para na-inspire ako na pwede din pala. Yun, sinimula ako mag-vlog. Pero di ko pa masyado alam yung gagawin ko. Pero meron akong gamit, meron akong GoPro. Una ko nga binili yung Supremo pa. So medyo di pa maganda yung quality nung videos ko noon. Pero yun nga, naitigil ko yung pagbablog. Sana pala nagsumikap pa ako nagtiyaga sa sa pag-record, pag-edit, pagbablog. Pero ito ginagawa ko ngayon hindi ako tumitigil. Hindi ko naman masyadong minamadali, pero seryoso ako sa ginagawa ko. Easy lang, relax lang. Kumbaga kung may time mag-vlog, magbablog ako. Kung may time mag-big bike, magbi-big bike ako para makapag-record ng mga videos. Yun lang yung yung goal ko. So hindi ko masyadong minamadali, pero syempre sana naman ma-reach natin yung target na subscriber natin sa Watch Timers, kasi yun yung pinaka layunin para yun yung pinaka goals para ma-monetize yung channel natin. Umikot lang tayo ang dami kasing U-turn slot na nalagpasan natin, pero okay lang, at least makapag-relax tayo. Pupunta tayo ng Bermose para papunta tayo na abyan? Dito para makapunta tayo ng Paliparan, kasi banda rin yung Denver's Goto, yung madalas namin kinakainan ni Gilbert. Kung napanood nyo na siya doon sa iba natin mga videos, nakasama natin siya nung nagbablog tayo. Oops, yung mga naglilinis ng kalsada. Daming dahon na tuyo na kailangan linisin. Maganda rito sa Bermosa kasi tignan mo naman yung lugar.
Tapos tatayuan ng mga subdivision, ng mga bahay. Hindi pa ako nag-aagahan dahil doon ako mag-aagahan sa Denver's. At sana ay bukas siya. Dahil kung sarado ay patay tayo. Pero okay lang, at least nakapag-ride tayo ngayong umaga. Diba? Medyo mataas rin ang sikat ng araw at mainit na rin. Pero okay lang. Alam nyo ba, balang araw ang plano ko dito sa Vulcan 650 is papalitan ko siya ng gulong na pang adventure, di ba? Adventure tires. Parang scrambler ang dating. So may mga modifications akong gagawin dito para magmukhang scrambler siya. Iba kasi ang dating nitong cruiser eh, pang gangster eh. Iba kasi ang dating nitong cruiser, maangas kasi yung dating niya. Simple siya pero may iba talagang tao na mas nagagandahan dito sa motor na to eh. Na mas prefer nila yung ganitong style ng cruiser bike. Mas prefer nila kaysa sa mga sports bike, iba mga naked bike kasi unang-una siguro mas prefer nila yung abot ng mga paa, relax dalhin, relax i-ride, hindi masyadong stress, diba? Saka yung classic look, yung habol nila rito, yung gusto nila rito sa ganito mga klase ng motor. Mali yata ako ng daan, dulo na pala to. Namagpas ako. Doon sa kanan. Mali ako. Dito yata, tama dito. Dito na tayo. Kaya binabalik-balayan ko tong Denver's Goto kasi solid yung kanilang Goto talaga. Puro laman, mamimili ka puso o isaw. Tapos marami pang pwede ibang pagpilian na mga pagkain. Sarado. Sarado mga kaibigan. Sarado. Ito na lang tayo. Wala, puro ano to, puro Arabian. Sarado. Gusto ko sana Goto eh. Ay, pero ang bango. Ang bango ng ano nila, ng kainan nila. Hanap na lang tayo ng iba. So dito mabuti nagpapadaan sila ng mga sasakyan kasi parang private property na to eh. So yung mga galing paliparan, kung pupunta kayo ng Aguinaldo, dito yung pinakamagandang ruta para mas mapabilis sa inyong mga biyahe. Kumuha muna ako ng picture para meron akong thumbnail para sa aking YouTube video kasi ang hirap mag-isip ng ano eh. Ang hirap mag-isip ng thumbnail. Lalo na pag wala kang nagawang picture o di ka nakapag-take ng picture, parang hahanap ka na lang ng picture doon sa video mo para gawing thumbnail. Hahanap ka na lang ng maganda-gandang kuha doon sa videos mo para maging thumbnail. Ang hirap pag puro gano'n paulit-ulit na lang. Kaya maganda lalaan ka talaga ng panahon, oras sa paggawa ng thumbnail kasi mahalaga rin thumbnail para sa mga videos natin. So mga kaibigan, at humingi ako ng paumanhin at sarado pa lang Denver's Goto, Pares, Mami at iba pa. Di natuloy ang ating layunin at na-fail ang ating objective ngayong araw. Hindi tayo nakakain ng masarap na Goto at sarado pa pala sila. Baka bukas para o sa Lunes ang kanilang pagbabalik. Kaya ito, maghanap na lang ako ng ibang makakainan. Kung may makita akong parisan o gutuan sa tabing kalsada, papatusin ko na. At tayo, hindi naman tayo gano'ng maarte sa mga pagkain. Doon tayo lumaki sa gano'ng mga pagkain. Hindi pwede ang maarte sa mundo. Walang lugar sa mundo ang maarte. Hindi ka magsusurvive. Napakaganda talaga rito, maliwalas. Kaya marami nag-jogging dito eh. Marami nagja-jogging kasi magandang lugar, maraming puno, walang mga sasakyan, safe na safe sa pagja-jogging. Tapos pag medyo nagutom ka pa, di pupunta ka na lang dito sa mall, kakain ka, sayang lang yung jogging mo. Okay lang naman kumain after mag-jogging, basta tama lang, hindi yung sobra-sobra kasi sayang naman yung burn na mga fats, di ba? Kung kakain ka lang din ng marami tapos sabay inom pa ng coke. Tanggal pala yung plate number natin. Nakalaylay na. Tabi muna tayo. Mabuti nasabihan tayo ng isang kapwa
riders natin sa kalsada. At sasabihin tayo dahil kung hindi mawawalan tayo ng plate number. Ay ay ay. Tara, gilid na tayo. Nalaglag na rin yung plate number. Gapa ako ng straw pantali. Pansamantala. Kasi mahulog yung ating plate number. Kaya ata no? Pwede to. Pansamantala. Di ko napansin to. Ba? Siguro makakauwi pa tayo sa bahay nang hindi ito mahulog. May lumapit sa akin kaganina na dumigat pucha. Wala. Kailangan siguro maghanap ang matibay-tabay na tali. Kahit straw. Boss, plate number nyo na lang. Thank you. Nakaling plate number. Yun, tali. Ito. Pasamantala. Kasi di magtatagal to kasi malutong na siya. Pauwi na tayo sa bahay. Malaglagan pa tayo ng ano ng plate number. Ng plate. Bubuti may mga mababait na kapwa riders natin na napagsabi sa atin. Sana makauwi tayo ng bahay na hindi nahulog. Kasi malutong na yung tali na nakita ko. At dumi nga eh. Ay ay ay. Kasi nakaano na yan, natanggal na talaga yung isang tornilyo niyan sa pad ng kaliwa, kaya nilagyan ko ng ano, ng zip tie. Pero yung isang tornilyo talaga na nasa kanan, yung natitirang tornilyo nahulog na pala. Yung kabila naman yung nahulog. Di pa kasi tayo nakabili ng pamalit na tornilyo at nakakalimutan natin dahil sa sobrang busy natin. Palagi natin nakakalimutan. Pero mamaya kung may padadaanan tayo, bibili na ako ng tornilyo. Chinek ko yung plate number, okay pa naman siya. Siguro makakabot pa ng bahay yun. Naghahanap tayo ng bukas na gotohan. Sana meron tayong makitang bukas. Nag-crave ako bigla sa goto kasi, kaya ako'y nag-ride. Alam ko may madadaanan akong gotohan dito malapit na. Nakalimutan ko lang kung banda saan dito sa kalsada. Pero ang alam ko meron. At sana bukas sila ngayon. Dahil kung hindi, ay sa bahay na tayo kakain. Pagluto naman si Mrs. ng isang masarap na sinigang. Kaya kung wala tayong makikitang goto, doon na lang tayo sa bahay kakain. At masarap din naman magluto si Mrs. Kaya solve pa rin tayo. Mukhang wala na tayong makikitang gotohan. Hindi ko alam kung nalagpasan ko, pero wala tayong makita.